Hindi lamang pala mga tao ang apektado ng matinding init ngayon, kundi maging ang mga itlog. Ito ngayon ang itinuturong dahilan ng pagmahal nito sa pamilihan. Kaya naman ng ilang mamimili, tiis-tiis muna sa mas maliit pero mas mura ang halaga. Ang sentro ng balita mula kay Clazel Pardilla, live. Yes, Audrey, apektado na ng matinding init na panahon dulot ng summer at ng El Nino ang produksyon ng itlog. At ang size nga ngayon ng mga itlog sa palengke, lumiliit na. Malalaking itlog ang hanap ni Melissa pang almusal ng kanyang mga anak na nag-aaral. Pero karamihan sa tindang itlog sa mga pwesto sa Commonwealth Market, maliliit. Ang size naglalaro sa double extra small o halos laki lamang ng hulen hanggang large. Maliit nga siya, parang gusto mong tumipid, kaso lang, pag niluto mo siya, bitin. Siyempre, mas pipiliin mo na lang malaki kaysa mag-doble-doble ka ng luto. Hindi rin yan pasok sa taste ng gumagawa ng cake at cookies na si Jason. Pag mas maliit kasi yung itlog, mas matrabaho yung sa pagkakrak ng egg, plus yung ratio din, i-estimate. Maliliit daw ang ibinabagsak na supply ngayon ng itlog sa mga tindahan dito sa Commonwealth Market. Gaya na lamang ng itlog na ito, na kasing size halos ng aking hiniliit. Ang egg retailer at wholesaler na ito nga, wala na raw tinda na oversized, jumbo at XL na itlog. Sa sobrang liit, pinagtumpok na ng tinderong si Romel ang kanyang itlog. 24 pesos ang 6 na piraso. Pag tinumpok kasi, parang malaki tignan. Tsaka 4 siya isa. Tuwing kailan lang may ganyan, sir? Tuwing April hanggang May, mga tag-init. Pinatos agad yan ang tindera ng kwek-kwek na si Nanay Lita. Bukod sa maliliit na itlog talaga ang ginagamit niya, suwak din ito sa bulsa. Dati po mahal ang presyo. Ngayon, mababa na ang presyo. Kaya okay na po sa amin. Swak na swak sa pambinta ko kasi. Ito kasi, ang isang piraso, binibinta ko ng 15 pesos. Ginagawa kong kwek-kwek. Yung presyo nga lang medyo bumaba. Noon po yung pinakamaliit, 150. Ngayon, 120 na lang. Sa pinakamalaki, sir? Dati, siya, 240. Ngayon, 210 na lang. Bakit daw po? Marami na kasing stock ngayon. Ayon sa Philippine Egg Board Association, apektado na ng mainit na panahon dulot ng summer at El Nino ang produksyon ng itlog. Malaki po ang epekto ng sobrang init kasabay po ng El Nino. Marami pong cases ng mga heat stroke sa ating mga alagang manok. Ang epekto po nito ay bumababa din ang pagkain or feed intake ng ating mga alagang manok. Kaya ang epekto po nito ay bumababa din ang production ng itlog at yung nagkakaroon tayo ng distribution, imbalance sa distribution ng egg sizes. Dumadami po yung smaller sized egg. Sabi ng Department of Agriculture, natural na cycle ang pagliit ng itlog tuwing summer. Lalo kung walang maayos na ventilasyon ang manok, ay maapektuhan niya ng matinding init. Wala raw dapat ikabahala sa supply dahil nananatiling sapat ang supply ng itlog. May mga layer na kontrolado ang temperatura ng farm at magpoproduce ng mas malalaking size ng itlog. Sa kabila naman ng napapaulat na may epekto na rin sa baboy ang init, iginit ang DA na nananatiling sapat ang supply ng baboy at mababa ang farm gate price nito. Sa ngayon ay bahagyang tumaas ng piso ang presyo ng bigas na posibleng naapektuhan ng bahagyang pag-angat ng procurement price ng NFA sa palay ng ating lokal na magsasaka. Gayunpaman siniguro ng DA na sapat ang supply ng bigas. Aabot sa 4 billion pesos ang pinsala sa agrikultura dulot ng El Nino. Yung ibang commodity ay nag-report na ng damage sila, especially yung sa high value. In terms sa rice, ay nasa mahigit 30,000 hectares pa rin yung damage nito at hindi pa rin naman ganong kalaki. Overall area damage is about 2% ng ating projected area na nataniman. In terms sa volume, it's about 1.5%. So hindi pa rin ganong kalaki at we're not seeing yung ganong kalaking significance na epekto overall dun sa productivity level natin sa produksyon ng palay.
Audrey, ngayon pa nga lang ay isinusulong na ng Department of Agriculture ang mas malaking budget na aabot sa 250 billion pesos para sa taong 2025. Ang focus niyan ay mapasigla ang produksyon at mapababa ang presyo ng pagkain sa pamamagitan ng pag-modernize ng mga farm, pagtutok doon sa post-harvest facilities para ma-improve yung quality ng ating mga naani at maiwasan yung mga nasasayang. Target din ng DA na pagbutihin pa at isaayos yung mga ports, pati na yung mga cold storage facilities. Audrey? Okay, Clay, balikan lang natin yung usapin ng presyo ng itlog sa mga pamilihan. Meron din bang epekto ang init ng panahon sa shelf life naman, no? Yung pagiging sariwa ng binibentang itlog? Audrey, ang itlog ay sabi ng ilan nating mga tinitinda, mas okay din na room temperature lamang siya ilalagay at mas napapaikli daw yung shelf life kapag masyadong malamig. So siguro yung best para sa ating mga kababayan, ilagay na lang sa room temperature. Huwag naman sa sobrang init kasi alam mo naman kapag minsan, 'di ba, yung gulay nga kapag sobrang init nalalantaw, agad mabulok. Ano pa kaya yung itlog? So room temperature na lang at syempre mas maganda kapag niluto o yung fresh o sariwa o kabibili lamang, hindi yung mga nasa 2 o 3 linggo na. Audrey? Maraming salamat, Clazel Partilla.